Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. And just like that, 9:30 in the evening mga kaagapay at magkakasama na naman tayo sa panibagong gabi at panibagong linggo sa magitan ng Counseling on Air. Mga kaagapay, isang malaking karangalan ito na maggawa po namin ito sa ganitong platform na to realize ang specialized calling namin sa magitan ng providing psycho-spiritual counseling. At alam niyo na po ito, matik na yan, pagka Lunes ay kasama niyo ang mga resident, licensed counselors and a psychotherapist mula sa Amara Counseling and Training Center. And this is Pastor Archie de la Cruz, kasama si Ate May Gomez. And Dr. Ali. Yeah! Alam mga kaagapay, napaka-rare po na ganitong pagkakataon. And you have no idea kung paano po kami sobrang nagpapasalamat kasi in a time as this na alam niyo medyo limited yung yung mga nakikinig sa radio, yung mga usual traditional radio, pero yung pagkakaroon ng mga online platforms like this na may access tayo at mga online streaming natin ng FEBC, mga programs natin all throughout the day ay may kakayahang mapakinggan sa mga kababayan natin here and abroad. Diba? Kung gusto. Oo nga. Replay. Nga. Totoo, pwedeng mabalikan yan. That's very, very important. In fact, last week, nung episode natin nung March 4, sabi ng isang listener natin mula sa Florence, sabi niya, I can rewatch the episode again and again. Kasi sabi niya, may dalawa daw doon sa mga questions na nakarelate siya sa isa at yun namang ka-churchmate nila doon sa Italy ay yun daw yung sitwasyon. Nakatuwa na yung mga questions ay pinapadala sa atin, it can actually be a representation o parang may mga nakaka-relate yung mga kaagapay natin na nandun din sa ganung klaseng sitwasyon. Similar, no? Oo. So, kumusta kayo ngayong summer? Ate May tsaka Doc Alain, how are you managing your life sa panahon na painit ang panahon at you feel like going to the beach at always looking for a very comfortable at mga air-conditioned room these days? Opposite. Mas gusto ko sa bahay. Talaga ba? Kasi ang init lumabas. Aha. Tapos pag sa mall naman, very crowded. Although malamig siya, pero of course, we're gonna spend din naman when you go to the mall. So, at saka siguro, factor din yung age. Mas gusto ko sa bahay. Electric fan. Factor ang age. Yun nga, yung personality rin. So, ayun, the usual. Alright. Ikaw, Ate May? Well, ako parang ganun din kay Aline. Mas gusto ko sa bahay. Kaya gaya? Oo. Kasi ganun din yung factor ng age. And of course, mas matipid yun pag nasa bahay ka lang. Andyan naman yung yung coffee maker mo. Andyan naman yung mga cookies kahit mo. Kahit mainit, gano'n, nagkakape pa rin. May aircon naman sa bahay. Sure naman wala. Sabi siguro ng mga listener natin, sana all may aircon sa panahon ng summer. Na-realize ko lang. Babayaran sa kuryente. Hindi naman todo. Pagka mainit na lang talaga. Noong December tsaka January, I realized, yun yung pinakamababang marka na binayaran namin sa kuryente. Masarap-sarap magbayad nun. Kasi nga talagang hindi na masyado nag-aircon, pero eto na, maniningil na yung panahon. Climate change, Oo, ibang klase. Meron ba kayong tips sa mga kababayan natin na talagang nag-i-struggle ngayon sa init? Ano yung mga practical tips that you can give them para yung sa gitna ng... Kasi di ba yung pagiging maalinsangan ng panahon nakaka-apekto sa ating mga mood, sa ating mga... mabilis tayo ma-piss off. Meron ba kayong mga naiisip na might affect yung kanilang mga psychological state because of that? Grabe naman. Mainit ang panahon. Wala pang-iinit yung ulo mo. Well, sa akin, una ko naisip dyan, to drink a lot of water. Kasi, of course, yung init, di ba? Kailangan mo nire-replenish yung nawalang water sa katawan mo. Plus, very refreshing, pagka uminom ka ng tubig. Minsan, apektado rin yung mood dyan. And safety talaga din. Kasi ang dami, kahit ngayon, mga bata na stroke, ganyan, diba? Bata pa nagkakaranas ng stroke, heat stroke, So, something na kailangan talaga
tubig ang susi dyan. Lalo kung may lasa, wala naman. Plain cold water will do. Yeah. Whatever. Basta tubig. Ikaw, Doc, tip sa mga kaagapay natin na panireklamo na sa init ngayong mga araw na to. Kung hindi mo kailangan lumabas, huwag ka nang Stay lumabas. inside. Especially ngayon yung mga delivery options ka. Kung may pera ka, pa-deliver ka na lang. Pero yun nga, para ma-minimize yung exposure sa heat. Tapos, ano pa bang ginagawa ko? Wala talagang Okay, so basically, kimchi therapy. Ano ba yun? So, mga kaagapay. Kimchi therapy. So, kimchi. Ano ba yun? Oo, sa mga kaagapay, remember to tell yourself. Oo nga, oo. Kimchi therapy. Alright, bawal lumabas. bago yan. Huwag ka lalabas. Yung bawal is more on to minimize talaga. Kasi nga yung kakaibang init sa labas eh. Yung heat index na tinatawag nila. Pataas na lang pataas. So talaga yung global warming is real. Alibalay mga kapatid natin sa ibang bansa, halimbawa sa mga tag-init dito, pero halimbawa sa Europe ay medyo spring, ganyan ano, medyo malamig. Nagsimula pa naman ito ng year, like sa Switzerland, yung mga malapit na bansa dyan. Ay sabi sa ano, no, yung talking about heat index, posibleng umabot ng 48 to 50 degrees. Wow, grabe. Ganun yun na foresee. Well, pero yung mga bagsak na ulan, kaya minsan yung mga hailstorm, ano, naranasan na even sa mga tropical countries like the Philippines, nangyayari talaga siya. So, di ko alam kung anong mga epekto. But anyway, mga kaagapay, mahalaga po magkakasama tayo sa gabing ito. Kung kayo po ay may kinakain ngayon at having your late night dinner, kayo po makaka-date nyo virtually, I thank you. Sana nakarating po dito yan. Kung kayo po ay nagda-drive, ingat-ingat po. At kayo nakatutok sa radio, focus lang po sa daan at sikaping wag antukin. Kung kayo nakakailangan mag-pull over kayo, pumunta sa mga convenience stores para magkapit, pumikit, mag-stretch ng konti, gawin po ninyo at mag-ingat-ingat tayo. Iba na po sa inyo na nagmumultitask dahil ginagawa niyo kaming backgrounder. Thank you. Ang hope lang naman ng Amara ay makatulong po kami sa ganitong klaseng specialized ministry sa larangan ng psycho-spiritual counseling. Sabay pagtulungan ng mga programa ng 702 DCAS. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Pastor Archie de la Cruz, si Doc Alain Tison, tsaka si Ms. May Gomez, mga resident at licensed counselors na mula sa Amara Counseling and Training Center para sa programang Heartline Monday Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ihatid po namin sa inyo ang halos 1.5 oras ng usapang puso, counseling, mga problema sa ating mga relasyon at mga kung ano namang pwede maitulong po natin diyan. At napapakinggan po tayo hindi lang sa inyong mga talapihitan, kundi sa mga social media apps na meron po tayo like this one. You get to see us face, nakikita yung at least mga mukha po namin. Dati-rati sa radyo lamang, ano. At this is to announce also, to let you again and again know that tayo po ay napapakinggan din sa magitan ng online streaming app ng FEBC.ph at sa ating cellphone app, yun ay FEBC PH Stream. Kaya naman kayo ay nasa Pilipinas, nasa malayong lugar like outside the Philippines, ay maaari niyo po kaming mapakinggan. At dahil po yan sa mga expertise at mga diligent work na makasamahan natin sa production na sila Reggie Villena, sila Kuya Wen Balatukan at yung mga broadcast engineers natin diyan sa Bukawe Transmitter site. Mga kaagapay, we really want this program to be very helpful at very engaging sa inyo pong kalagayan. All you need to do is join us sa ating pong discussion sa gabing ito by sending your concerns, feedbacks, reactions, questions, inquiries, at mga laman po ng inyong kalooban sa magitan po ng ating Facebook page. All you need to do is type po sa inyong mga Facebook app, 702 DZAS-Radio TV. O kaya naman, pwede rin sa mga mobile numbers po natin, kung kayo ay katulad ko na old school, type nyo lang, mag-text po kayo sa 0916-296-6620 if you are a Globe user, o kaya ay 0999-223-5671 and 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. Kapit-kapit lang po at magkakasama po tayo sa isang makabuluhan na episode sa gabing ito. But for the meantime, habang hinihintay po natin ang mga katanungan ninyo, ay babati po muna, syempre, yung mga kaibigan ko rito na may mga regular listeners at supporters po na
nakaantabay lagi sa programang ito? Sino gusto mag-start? Binabati ko, no, yung taga kay Pian, San Jose del Monte, Bulacan. Yung pangalan ng church nila ay God's Word International Ministry, Christ Alone Church. Andun sila, Pastora Jane Magan, Pastor Mar Magan, Raquel and Hannah Magan. Yun yung family, no, na leaders ng church na yun. Of course, andun din si Jonay Arpiano. So, nag-conduct ako ng seminar sa kanila on mental health. 2 weeks ago. Yan. So, lagi sila nakikinig. And of course, gusto ko rin batiin ulit si Sir Judah Lindogan, professor natin sa ATS. And yan sila Pastor Ted Armamento, yung wife niya, si Pastor Lani ng Muzon Christian Alliance Church. At lahat ng leaders nila, including yung Palmes family. Yan, si Kuya Bernie, si Ate Malu, at yung anak nila si Paul. Yan, mga taga Muzon yan. And of course, binabati ko rin, no, sana nakikinig siya ulit ngayon, si Bishop Vic Vergara ng Andrew Asian, sana sabihin ko. Andrew Theological Seminary. Oo. At yung kanyang wife, si Pastor Weng Vergara. And of course, lahat ng mga estudyante dyan na graduate 2 weeks ago. Ayan. Hello sa inyo. Mo daw sila. Ay, naku. Wala na. Sarado na yung ating programa. Madami sila. Of course, ulit, batiin ko si Jing, si Grace, at si Ate Nati. Ayan. Yung mga BFF ko dyan sa ATS. Hello po sa inyo. Of course, si Pastor Chito rin, pahabol. Pastora Miriam, ng Maranatha Bible Study Groups, ng Mabalacat, Pampanga. Ayan. Nag-seminar din kami dyan. May pabengi po kaya kayo, Ken. Yun, no? Mabalacat, Pampanga. Yun na, yung Kapampang. Takal pong salamat kin kaya kayo na. Ikaw na. Kaya dapat siya mauna kasi dami niyang binabati. So, muli binabati ko po aking mga BFF, si Mami G, si Maika, tsaka si Philip. If you are listening, magandang gabi or watching. Magandang gabi kasi mga night people din tong mga to. Sana makilala ko din sila. Kilala mo na sila. Pakilala. And of course, mga ka-churchmate ko sa Jesus Flock Gateway Church, kung meron sa inyong nanonood or nakikinig ngayong gabi, magandang gabi sa inyo. Lalo na si Jill, si Richard, tsaka yung anak nun si Tep Tep. And of course, mga taga Jesus Flock Academy, yung mga teachers dyan, tsaka mga administrators, si Pastor Eric, at tsaka yung principal, si Anika. And yung mga student, of course, hello sa inyo. Kung kayo ay nanonood. Kagandahan kasi dito, ito naka-live ito ngayon, napapanood tayo, kung ikaw ay nag-Facebook at mga Facebook friends natin sila, meron silang access right now. Napapanood talaga nito ngayon. So, hello sa inyo lahat. Hi. At thank you. Masarap din kasi na parang alam mo na some of your friends and loved ones are watching, no? They're supporting. Totoo yun. So, thank you po at help us spread this program. Especially sa mga kilala po ninyo na nangailangan sa tingin nyo ng counseling. At dahil dyan binabati ko yung may isang church sa Bagong Silang, yung Epata Christian Baptist Church sa magitan ni Pastor Ray Falisgon at si Adelionora Santos Aquino. They regularly support the ministries of DCAS. Nakikinig din, lumilipat ng station. At mga kapatiran natin sa Maranatha First Evangelical Christian Church dyan sa Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Si Pastor Jeruel Abisamis at si Pinky Abisamis ay sila po yung mga nanguna po diyan. Maging si Alimon Lidones at tsaka si Mean, Lidones, mga nakikinig din pala sila sa programang ito. Alam ko, babating ko yung mga regular nakikinig, maging sa mga First Baptist Church of General Tinio, Papaya Nueva Ecija. Yan, ang mga Padolina family. Hello po sa inyo lahat yan. Si Nanay Mami Grandma Linda Onabia at saka si Kuya Ernie, si Ate Lisa at si Heidi mula sa Biyayang Tahanan Homeowners Association. At maging sa Ate Babette Placer na nakikinig at malamang nanonood din ngayon. Sila Jenna, si Ate Flora, si Ate Inday, talagang Inday, si Ate Ging, tsaka si Ate Emily. Hello po sa inyo lahat, dyan mga kapitbahayan ko. At isa pa yung tito ko na nagpapastor sa Gapan, United Methodist Church. Tapos sa Blessed Hope, sa Haen Nueva Ecija, si Tita Roda de la Cruz, tsaka si Ate Jo sa Hagun. Hello po sa inyo lahat. At mga kamag-anak ko na Sangkaterba, sa Carmen United Methodist Church, sa Carmen Zaragoza, Nueva Ecija, si Pastor Glenn, si Tita Maros, si Ninong Jay, si Ninang Guy, Tita LD, at si Sizer. Hello po sa inyo lahat. There's more to come later.
Malaking pamilya. I know. So, habang hinintay natin yung first question na pumasok, look at your cases nowadays. Ano yung mga mga kadalasang hinahandle nyo sa counseling ngayon? Ano mga kaso, mga usapin, struggles? Baby. Sige. Well, yun nga. Pag sa mga older clients, yung career, decisions, kung mag-stay ba sa work or hindi. Of course, family issues. Lalo sa mga estudyante na kinakounsel ko sa school. Yung family issues nila, issues sa parents, even to themselves, na-address din yun. So, iba-iba. Iba-iba. Ikaw naman, Ate May, ano yung mga na-handle mong cases ngayon? Lately, marami yung mga teenagers tsaka young professionals na ang issue ay love life. Mga single people. Residue ba ito ng Valentine's? Siguro. Siguro. Hindi, ganito mga usapin o nakaspread all throughout the year. Oo, alam mo yung iba, nag-break up. Yung iba naman, pinaglalaban yung love interest nila. Yung ganyan, iba-iba. So, makikinig ka lang halos relationship. Na mga kabataan, mga single people. Alam ko sabihin, iba nag-break up, iba nag-break out. Iba nag-break away, iba nag-break down. Iba-iba din yun, ba? Iba-iba mga anyo yan. Huwag tayong papakasiguro. But anyways. So, may mga ibang pinaghihiwalay talaga, no? Pinaglalaban nila yung pag-ibig nila. Kasi kailangan. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. Well, alam nyo ba, noong 2023, last year, no? Isa sa mga meaningful na trips ko sa Italy, napuntahan ko for the first time yung Verona, Italy. Yung sa sala kung saan, Azotea, yung na kung saan dumudungaw si Juliet sapagat nasa baba si Romeo. Oh, wow. Napakalit lang pala niya na parang isang tao lang kasi talaga siya para dumungaw. No, I've seen that for the first time. Talagang there's a lot of tourists. Parang flag. Hindi ko alam kung yung mga pagdating, ay, ito lang pala yun. Parang disappointment. Na parang typical na malit na bakuran. Kung saan may malit na dudungaw dun yung si Juliet. Sa movies ko nakikita yun eh. Parang ang laki-laki sa movies. Parang ang laki-laki. Pero ang litan talaga yun. Tapos parang may mga souvenir shop inside. Of course, naging tourist attraction. Pero kagandahan, libre lang siya. Wala kang babayar. Pipila ka lang talaga. The best part, free. Of course. Kasi, pila nga lang. Oo, kasi halimbawa, may maraming mga attractions sa Europe ngayon na naisip ng local government since nagpa-flock at mga tourist, pagkakitaan na lang din. Minimal lang naman. Pero pag inipon mo yon, revenue din yon para sa sa local government nila eh. Yeah. Anyways, ito panahon na ang sarap mag-travel, no? Kung may pang-travel. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, anong destination ang pupuntahan nyo sa summer getaway ngayon? Masama na Meg. North Pole. Uy, why not? Meron silang may nakita akong video before na marami na ring tourists na nagpupunta sa Antarctica. Wow, Antarctica. Tapos kakaiba meron yung doon? lifestyle doon. I don't know. Hindi tinapos yung video eh. Pero may mga nakakapunta sa lugar na yun. I see. Yung northern part of the globe. Oo, akala ko naman gusto mo ng mga Aurora Borealis. Ayun, yung mga lugar na yun. Wow. Maganda daw yun, Ako rin. Feeling ko may iyak ako. Baka doon ako, kung tatanungin mo kahit ako. mainit. Basta may Aurora Borealis. Oo, basta may Aurora Borealis. Season, no? Tsaka hindi talaga siya all year round, nakikita mo siya. May mga ganun ba? particular months daw na madalas, may mga part of the year daw na medyo talagang hindi siya makikita. Hindi visible. Nakayak siguro, no? I have to know. Pag na-imagine ko pala, nakita ko sa mga YouTube, for example, nakakamangha na yung lights. Anyways. O ikaw, saan naman? Ayun nga, sa may Aurora Borealis. Meron isang option for you. Oh, ano yun? Aurora Boulevard. Lumaki na ako dyan, tama na. Huwag na dyan. Walang Borealis dyan. Walang Borealis. Mga COD mga street lights lang yan. COD. Yun na nakita ko dyan. Ano mga sinihan dyan? Yung Frontier. No Frontier. Alta Cinema. Oh my gosh. Remar. Kabisado.
O hindi, pinapagandahan yung area na yan. Di ba, especially pag Christmas, nire-regay ng Araneta yung area. At they're really doing well. At yung mga malls ngayon, kung mapapansin nyo, ang ganda-ganda. Baka dun sa center ng Araneta. Pero dun sa Aurora, parang madilim pa rin. Kasi may MRT diba? Yeah, right. But anyways, looking forward to visit some of these places. I'm not mga Ireland or pero mga Norway, Scandinavian. Scandinavian. Pwede mo rin kami isama. Ready ba mga passports ninyo? Ng France. Ang hirap ng ngayon ng visa actually. Maraming restrictions. Sapagkat nag-i-increase, sa sad news, nag-i-increase di umano, sabi ng embahada, ang cases of Filipinos na nagti-TNT sa Europe, naghahanap ng trabaho. Yun. Nakaka-relate, no? May mga listener tayo, nga, kung ano po naghahanap ng trabaho, minsan talagang nag-abroad. Ito talaga, just very recently, dahil galing ako sa embassy, may mga restrictions sila ngayon. They will ask you to sign a waiver na babalik ka talaga pag mag-show up ka sa embassy. Otherwise, you will be deleted o para i-blacklist ka nila. Kasi talaga nag-e-escalate daw talaga yung mga naghahanap. Kala ko magpe-present ka lang like invitation sa'yo to speak or kakasal, ganyan. Especially if you're single, Doc Alain, Tapos parang may mga skills ka na pwedeng gamitin doon. Maglalaan sila ng puwang para magduda na baka hindi ito bumalik. Ganun, kahit may pera ka sa but anyways, damay-damay po tayo, parang kapit-kapit tayo mga kaagapay. Alam, mahirap po ang buhay, napaka-alinsangan ng panahon. At hahanap po tayo ng mga kadahilan upang ma-enjoy pa rin ito at magkaroon ng mga kaalawan. Kasi mahalaga dito kasama natin yung mahal natin sa buhay. Iba yun sama-sama tayong nagbabata, nananalangin, nagtitiis at pinagtutugma yung mga dulo-dulo ng ating mga PC. At dahil may isa tayong tanong sa gabing ito at thank you for sending in your question. Of course, hindi na papangalanan ito. Ang tanong po niya, magandang gabi po, Heartline. Paano po ba ma-overcome ang overthinking? Ilang linggo na din kasi ako hindi makakatulog ng maayos. Irerekomenda nyo din po ba ang pag-inom ng gamot sa ganito? May maisasuggest po ba kayo? This is a cluster question. Paano i-overcome ang overthinking? Irerekomenda daw ba natin ang pag-inom ng gamot? At pangatlo, anong suggestion natin? Siguro yung mga therapeutic intervention in dealing with overthinking. At nagkaroon ng kabibiging katahimikan. Kasi bigla ko naisip, ang dami na nagko-complain about overthinking. Right. Totoo yan. Oo. Siguro ang tanong ko lang, hindi naman yan totally masama mag-overthink. Sometimes you overthink a particular issue because you want to make a right decision. For example, you're contemplating on it. Magkaiba kasi nagko-contemplate kasi nag-overthink. Overthink siguro yung nag-iisip ka na ng mga possible consequences, ng mga possibilities. So kapag ganun yung nangyayari sa thinking mo, you need to step back and ask, ano ba yung mga evidence ng mga sinasabi mo sa sarili mo na mangyayari siya. Kasi normally, ganun ay naku, baka pag ginawa ko to, mamaya bigla may mangyari hindi maganda, yung mga ganyan. Sabi ko, pag walang basihan, I don't think it's a waste, I think it's a waste of time to scare yourself thinking all these things, yung mga possibilities. It's okay din naman na tingnan yung mga possible consequences ng mga possible actions na gagawin mo, kaya ka nag-overthink. However, always ask yourself, ano yung evidence na mangyayari itong mga bagay na ito. The problem with overthinking is parang you just let yourself drown into it without, step back muna and then ask your questions. Ano ba yung mga, is it really valid to think this way or not? Yung mga gano'n. So, yun ang sa unang tanong. Paano mo overcome? Ask yourself, may mga evidence ka ba na mangyayari itong mga iniisip mo? Kung wala, then stop thinking about it. And instead, think the other way, in a more positive, look at the situation in a positive light, kumbaga. Yeah, ang problem din with overthinking kasi sometimes pag it is just you doing that, wala kang alam mo yung
minsan may need ka to have someone help you untanggle yung mga buhol-buhol sa utak mo. Yan. And yun nga, minsan hindi natin ina-acknowledge that we need help, yung ganyan. At feeling natin, kaya natin on our own. But yun nga, yung overthinking, sabi nga ni Doc Alin, minsan, mas marami dyan hindi natutuloy. And I have seen that sa study ng National Mental Health na ano daw of all the things that we worry about, it's just about 40% na nagkakatotoo. So out of the 10 na pinag-worry mo, yung 6 doon malamang hindi magkakatotoo. So imagine the wasted energy na ini-invest mo worrying, no? Hindi lang yung time, yung energy, lahat ng resources mo, 'di ba? Na napuput into waste because of that. Yeah. Kaya maganda yun, china-challenge mo rin na talaga bang kailangan ko pang mag-worry about this thing or baka naman talagang may solution naman. I just need siguro to seek help. Ganyan. Na-mention mo yung seek help, so nasasabi ko din minsan sa client na why don't you write down or type yung mga tumatakbo sa utak that mo. makes Kasi sense. the problem is, when you keep thinking about all these things, it stays within you. You're right. Kapag sinulat mo yan, tinype mo, tapos mababasa mo siya outside of your brain, baka magkaroon ka ng ibang perspective. And another way, kung ayaw magsulat, ayaw mag-type, have someone to talk. To process your thoughts. Para alam mo yon, hindi ka nakukulong sa sarili mong mga thoughts. So, lagi ko yung sinasuggest. And for many clients, nagiging effective naman sa kanila yun. Yeah, totoo yan. Very helpful yun yung sinusulat. Tapos pagka china-challenge siya, ito pala, okay lang to. Bura. Diba? Yung ganyan. Makikita mo maya-maya, ano na lang siya. Baka less than half. Wala na. Wala na pala. Ano pinag-worry ko? Wala na pala. May isa akong client na naala ko din, meron siyang issue ng anxiety. Pero siyempre, mag-heighten natin yung awareness, diba? To validate, sabi nga daw kalin, may basihan ba? So, I need to really be brutally honest. May mga basis ba ito ng aking pag-overthink? Sabi niya sa akin, gagawin niya lahat maliban doon sa pagsusulat. Yun lang. Typical na lalaki na parang di ba sa mga lalaki kasi kakatamaran talaga yung pagsusulat. Like sa babae, pwede ma-motivate pa na write down your thoughts and your feelings at a given time. Journal. Gawa ka ng mood graph, ganyan. Pero sa mga lalaki, alam mo yung sasandal na lang sila sa upuan na parang hindi ko kaya yan. Indiscipline. Dinagdagan mo yung pinag-worry niya, hindi ko kaya yan. Ay, minsan maganda rin sinabi niyo yung discussion niyo, overthinking isn't really bad, especially if it is spent on filtering, parang qualifying yung mga decision making, So doon papasok yung boundary that separates yung contemplating and overthinking. No, ibig sabihin kailangan niya bumili ng panibagong makakainan. Walay. Overthinking is also related to developing anxiety. Yes. Ano yan? Connected yung dalawa. Go, sige, please. How? Kasi kapag nalaman ng utak mo, it will manifested sa emotions mo at saka sa behavior mo. So magkakadikit yan sabi ng heart, soul, and mind. Right. So kung nilang pinapasok mo sa utak mo, it will affect the way you feel. Yeah. And kapag hindi ka conscious about what you feel and what you think, magmamanifest siya sa behavior mo. Kaya nagkakaroon ng mga panic attack or anxiety attack. So dapat sa isip pa lang, nagkakaroon ka ng consciousness, how it works or how your yung thinking pattern mo para doon pala makokontrol mo na siya. Of course, hindi siya madali. Especially if you're not aware na ito pala yung mga ways to do it sa atin because we were trained to do that. But in a professional way, it's easier for us to do that. Kahit tayo nga minsan nakakalimutan din natin, diba? So, sila pa. So, consciousness, self-awareness talaga kung by asking questions, questioning yourself sa mga iniisip na to. At nabanggit niya kung kailan ba maggagamot. Oo, tanong niya actually yun. I-recommenda niyo rin po ba ang pag-inom ng gamot sa ganito? Okay, hindi ko alam kung ano bang perception when it comes to medication. Sa mga kaagapay po, ang medication po talaga is just an assistance, a help
to manage the physical effect or aspect of these issues. Hindi talaga siya treatment or cure na matatawag. So, dapat hindi maging dependent doon sa medications. Kailangan po dyan ng proper psychological evaluation and assessment kung talagang tingin nyo ay kailangan nyo at ma-determine if kailangan mo ng medication or not. Yeah, right. Naalala ko sabi isang write-up na parang lahat ng mga medicines na iniinom natin, they remain to be strangers or aliens sa ating system. So, ang sabi ng SNBAN, no, walang side effect kung meron man very, very minimal. Of course, may mga epekto yun sa kidney, so that's another problem eventually kapag you have been so dependent sa mga drugs, for example. At sabi ng cardiologist, sabi niya, minsan, alam mo, pastor, sabi niya, yung mga placebo effect. Oh, yeah. No, pagka psychological, pag ininom mo parang merong ay gagaling na ako kasi nakatake na ako ng gamot. And then the body follows. Na parang okay na nga ako, tama rin gamot. So may mga psychological din yung tinatawag nilang mind over matter. Oo, no? Psychological. Pero ang sabi nga ni Doc Aline last week, kung nakinig po kayo last week, we will exhaust all means sa mga natural treatment o para mga resolution on how to deal with the issues kung manageable pa. Yes. Pampatulog. Kasi di ba minsan yung anxiety gusto lang makatulog lang. Yung pala kailangan pala maligo ng warm bath o hot milk, lukewarm milk, no? O kaya practical approach ba? Yung nakakaligtaan natin kasi itong mga to. Minsan very basic pala, no? Matulog ka lang or magpahinga ka kasi. Lubayan yung paglalaro bago matulog. Isa pa yun, di ba? Mawasan ng social media. Parang in-apply yung mga basics. Sabi niya, tama ka pala, Doc. Oo nga. Totoo nga. Nakatulog naman ng maayos. Sabi ko, diba? So, tapos gusto ko maggamot. So, sobrang grateful siya, tuwang-tuwa. Ilang beses na binabanggit yun sa akin pag nagkakaroon diba? ng session. Ito ba pinabilang mo na 3,500 ships? Hindi naman. Walang ganon. Wala akong sinabi. 1 ship, 2 ship, 3,500. 500, oo. Mga 3,200, nakatulog na siya. Umaga na. Actually, may question tayo address to Doc Aline. Mukhang kilala niyo nagtanong na ito eh. Okay lang po ba na magkagusto sa isang bisexual? Consistent po ang nararamdaman ko sa kanya. Nagpaparamdam ako at sa tingin ko ay nagigets naman niya na may gusto ako sa kanya. May mga areas o warnings po ba kayo na maaari niyong i-share sa akin? Siguro it means liking, having this attraction to a bisexual. Babae itong nagtanong. Okay. Well, bisexual naman is just a label or a description of how you describe your sexual orientation or attraction. So, tayo naman bilang mga tagasunod ng Panginoon through our faith sa the Lord Jesus Christ, we are trained, or at least we are called to look everyone through the image of God, kung ano talaga sila. So, yung pagiging bisexual niya probably is just one of his issues. Okay, or baka nga hindi niya tinitin ng issue ito. Para sa kanya, normal lang. So, it depends sa mga ganung factor. Ngayon, kung okay lang mga magkagusto, well, kung talagang tingin mo siya na yung iyong one and only. Pag sasabihin, pag sinabi ko pa hindi, hindi mo pa rin, susundin mo ba? Diba? Siguro, it's more on, or getting to know the person muna, talaga, at kung okay, at sa tingin mo, you will be at peace with this person, at may enhance nga yung pagkatao mo, diba? Namanggit natin last episode, na if you're going to go into a relationship, na magandang titignan is, will both of you grow individually and both of you grow as a couple. So, kapag hindi at hinihila ka pababa, so hindi siya, red flag yan. Yeah. So, titignan mo rin yung aspect na yon. So, yun. Ikaw, Ate May, what do you say about this? Well, gaya nga ng sinabi ni Doc Aline, napaka-importante yon, whatever yung yung character ng tao o ano yung estado niya sa buhay, kung ano man, na always desire to check yung bang, am I bringing out the best in this person at siya din sa akin. Kasi at the end of the day, yun naman talaga yung natin, yun ang pinaka-goal natin, that we become more Christ-like, bilang mga Kristiyano. Diba? Kaya lang minsan kasi, diba, dahil gusto mo yung tao, pinipilit mo kahit hindi,
justify mo pa. Ang linaw-linaw na, di ba? Yung mga ganyan, no? Ayun, yung katigasan ng ulo, di ba? Pinipilit natin gusto natin. And then, yan. Maganda yung mga ending, di ba? Naghihiwalay. Hindi ko tuloy naalala ito sa church ni na Ate Mina mag-preach ako about love. God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So yung klase ng pag-ibig, yung bigyan ko ng emphasis din yung agape love ng Panginoon. So kasi yung pagkakagusto, so let's put it in the context of love. Kasi parang ganito naman yung tanong, di ba? In going to a relationship. So most of us are being carried away by the emotions. Yung palang agape na sinasabi ng pag-ibig ng Panginoon sa atin at yung pag-ibig na dapat nating ibibigay sa kapwa na agape love na tinatawag ay hindi pala talaga based on feelings and emotion. It has to be an active choice you choose to love this person despite. Kasi ganun ang Panginoon sa atin despite our sinfulness, because God has chosen to love you. So ano may respond mo sa love ng Panginoon? And even that, hindi pino-force ng Lord sa atin yung pag-ibig niya. Binibigyan niya tayo ng option. So ganung klase dapat pala ng pag-ibig ang ating ibibigay or ipapakita sa ating kapwa. Whether it's a friendship kind of relationship or romantic or erotic, nung ganyan. So, in every relationship, dapat pala ganyan. It's a choice. An active choice to love the person. So, para lang malinaw, nagtanong sa atin, di ba? At nagtanong din yata siya kung ano pa yung maaari niyang mga warning siguro kasi syempre siguro ang nagagaling ito sa parang ipagkagustuhan kami pero may gender issues o preferences sa parang mga switching ng mga attraction. So yun lang yung understanding ko if you also got that from the ngayon ko din lang nag-gets yung part na yun, yung warnings. Oo nga. Kasi may reservations ka for yourself pagka gano'n na ayaw mo masaktan. Hindi ba sa relationship talagang kailangan ihanda mo yung sarili mo na pwede kang masaktan kasi nga pinili mong mahalin yung ganung tao. And bisexuality is a form of, sa context ng Christian counseling, is a sign of brokenness din. So lahat naman tayo may issues sa buhay, yung pagiging broken natin, at probably isa ito sa mga issue ng taong yon. Di ba pag pinili mo ang isang tao na mahalin, parang you overlook all these issues. In fact, you would like to present yourself to be a catalyst, a channel of healing and transformation for this particular person. So kung ganyan na naramdaman mo, mas okay na okay. Yon. Pero kung if you're too scared when you talk about the warnings, well, probably you need to step back and really ask yourself, talaga bang gusto mo itong taong ito? Again, for the second time you're mentioning, it's a conscious decision. Yes. No consequences, no, regardless of the gender issue or struggle or there will always be a conscious decision, and kasama niya yung you will have to face ano man yung mga repercussions ng iyong decision. Nag-get niyo po ba yun mga kaagapay? I think sa hindi lang sa relationship applicable yung binanggit nito na framework of understanding at mga proposal nito, Elaine. It also applies sa may ibang areas ng buhay natin where we get to choose. Kaya kailangan yung katalinuhan, karunungan, at pagharap sa mga epekto at implikasyon at mga resulta ng ating mga pagpipili ay bahagi po ng sinasaalang-alang natin yan. Ano yung mga at stake din siguro, ano yung mga bagay hindi natin pwedeng i-compromise, like values, mga commitments, mga convictions, Yes. Iba kasi conservative, iba medyo liberal, iba naman in between. So, ano yung mga bagay na kaya mong, for the lack of a better term, isugal? Again, for the lack of a better term. Di ba? No? Risk, no? Pero alam mo, ako marketing management ng aking bachelor's degree, we'd always understand or promote tinatawag na calculated risk. Calculated risk. Hindi talaga yung all-out na todo-todo. Kahit naman sa pagmamahal, do you agree? Hindi mo ibubuhos ng todo-todo, 100%, magtitira ka para sa sarili mo. Respeto, spaces for to love the self, and sabi nga ni Ate Marcia lagi dito, the need to always make it as a template, yung self-compassion. No? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin na magmamahal sa sarili mo, mangalaga sa sarili mo, sa kabila ng imperfection ng mundo, ng society, ng mga tao,
at sa kanilang mga inability to provide yung mga safe spaces within the two of you ay minsan yung sabi ni Doc Aling kanina parang sino bang hindi masasaktan, no? What exempts us, no, from all these pains and miseries at mga heartaches natin. So bahagi yon sa paghahandaan natin. Nakalimutan po namin, makaagapi ko kayo po yung bagong tune in ay thank you, no? Alam ko po iba sa inyo nagmadali pa o may ginawa pa, pero salamat, you just not really miss, no? Pero makakahabol pa po tayo in the occasion may mga katanungan po kayo at may mga feedback o reaction. Type nyo lang po 702 DZAS FEBC Radio TV at tatanggapin po namin yan ng malugod. Samantalang nagnanais po tayo na maging makabuluhan ng programa po natin sa gabing ito. At bago po tayo mag-break, sasabihin po ni Ate May yung mga programs po ng Amara. Kami po ay mga licensed counselors at psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center. At Ate May, would you like to invite and promote yung mga services at contact number ng ating counseling center in the occasion that they will be needing it? Alright. Ang Amara Counseling and Training Center po, we provide counseling services, no, sa mga individuals, minsan couples, no, mga married or soon to be wed, no, couples, mga families, groups, no, and we cater to a lot of issues, no, lalong-lalo na yung mga depression, mga mental health issues, no, anxiety, even relationship issues, katulad ng mga present kanina, no, sexuality issues, ayan, mga addiction, a lot of a wide array of issues like grief, yung mga ganyan, ano, mga poor self-image at kung ano pa, even career, no. And we also do seminars, workshops, trainings, no, and willing kami, no, to kung kami ay maiimbita, no, sa mga schools ninyo, no, or it could be church, sa inyong community, no, or workplaces also, workplace, no? Offices. Yeah, mga offices, and even si Pastor Archie sa hospital, yung mga ganyan, ano. Yeah. So for anything, no, please, you may contact us dito sa number na ito. Please prepare yung papel at pencil ninyo dyan. 0936-921-8516. Again, no, yung number ng Amara is 0936-921-8516. And yung amin pong address, no, should you decide na bibisita kami dyan or dadalaw kami for a face-to-face session. Ang amin pong address ay number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayan. And of course, kung if you would opt naman to send us a message sa aming FB page, you may just search yung Amara Counseling and Training Center or sa aming message box ng FB page ng Amara. You can also try typing in Amara Center PH. Ayan. Or email address also. Amara Center 2015@gmail.com. Ayan. Iyon. What if they have loved ones and friends who are based abroad at parang nag-run sa kanila sa Pilipinas na may problema sila doon sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa employer? Okay. Yeah. Oo. Ang Amara din po, no, in-extend namin yung aming services, no, even outside the country. So, this is yung aming payong OFW, wherein tinatanggap namin yung mga yung mga clients from outside the Philippines, no. So kahit po kayo ay nasa Middle East, nasa Europe, no, nasa Antarctica. At kung saan pa mang lupalop ng buong mundo 'yan. So just send us a message, no, sa amin pong FB page or mag-email kayo sa amin, then there are assigned people na sumasagot po sa inyong mga inquiries. Yan. And we shall be very, very happy to be of service to yung mga kaagapay sapagkat kami po sa Amara ay naglalayo na parangalan ng Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob ng mga psychospiritual programming, professional and ethical counseling services to help build a community that is being transformed to glorify the Lord. Amen. Ayan, mga kaagapay, manatili po kayo dyan. Huwag kayo maglilipat ng istasyon at stay tuned at sa punto pong ito ay bibigyan natin ng pagkakataon na bigyan daan ng ilang paalala at mga anunsyo mula sa ating istasyon. Ang Heartline Monday Edition kasama mga kaibigan ninyo sa Amara Counseling Center ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik nga po ang programang Heartline, Monday edition. Kasama pa rin ang mga kaibigan ninyo ng mga licensed counselors mula sa Amara Counseling and Training Center. This is Pastor Archie de la Cruz. Dr. Alain Dizon. At Ate May Gomez. Okay, salamat po sa inyong pananatili at pagantabay sa mga programa po natin. Mula kanina po ay nakapag-discuss na tayo ng mga usapin at mga issues. So hopefully ay nakarelate na may natutunan po tayo. At may mga questions na tayo ngayon, Doc Alain tsaka Ate May, for the second half of our broadcast tonight. Sana po maayos ang kalagayan nyo ngayon. Ine-endure ang init. Ang ganda naman kasi pag madaling araw, medyo okay pa na ma-manage pa. Pero pag sumikat ang araw, nagtanghali. Patanghali na. Tsaka yung nakakapasong apoy ng araw. Parang feeling ko pag summer, lumalapit yung earth sa araw. Pakiramdam ko, bumaba yung araw. Feeling ko ganun lang sa probinsya, sa mga bukid. Kayo po naman nasa probinsya. Yung walang mga ceiling, yung mga walang kisame, talagang yero kagad. Can you imagine yung init nun? Yeah. Feeling ko nasa oven toaster ako. Ganyan. Buti na lang kayo aircon. No? Anyway. Tsaka yung mga, ang trabaho nila nasa kalye. Diba, yung mga traffic enforcer, mga jeepney driver. Oo nga, nagbibenta ng taho. Oo. Ay, nagbibenta ng papag. Ayan. Puto, ganyan. Oo Kuchinta. nga, tama, Mani. Diba, nasa sila. Ilalim ng sikat ng araw. Mabuhay po kayo kung kayo may mahal sa buhay na ganyan ang trabaho. Huwag niyo pong gagalitin pag uwi ng bahay, paglingkuran, no? Yung ayusin. Paghandaan ng malamig na bimpo. Oo, ganyan. Tapos parang yung mga bata paliguan na. Kaya naman parang huwag kang kakalat-kalat. Kasi mainit ang mga ulo niyan, no? Mataas ang presyon. At kung wala pang pambili ng maintenance, so imagine mo na lang yung impact mo na. Oh, anyways, kung kayo po'y bagong tune in, ay thank you po at hindi naman talaga sobrang late at we hope na maging very meaningful pa rin yung second half ng ating discussion. Baka may gusto pa kayong batiin na baka nakalimutan nating batiin pero sila ay nag-aabang na mapakinggan yung kanilang pangalan. Ate May, would you like to start? Binabati ko yung mga kaibigan ko, si Amalyn Victorio, Sister Mercy Templonevo, Ate Techi Barbadillo, and of course, sila, ayan.
Nawala yung listahan. Yung mga kasama ko sa D group. Sila Kuya Ariel, Ate Lori, Pastor Kevin, Pastora Shine, Sister Ana, Sister Georgie, Sister Minda, Sister Tita, Kat, Kuya Balong, and si Ate Des, Auntie Porda. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Of course, yung mga, yung asawa ko, si Dan. At yung mga anak namin. Hello sa inyong lahat. Yung apo ko, si Dylan, tsaka si Chuck. Hello, Kuya Dan at na kids. Doc Alin, baka meron ka pang nakalimutan. Well, yung family ko, kung nanonood kayo sa Facebook, so magandang gabi. Sa Batangas po yan. Kasi taga doon ako. At dahil nga Radio TV tayo, feeling ko man nanonood yan, dapat tinatag mo na kasi sila, no? Parang, watch me, watch your handsome son. Wow. Wow, gawain mo ba yon? Hindi. Ano sila parang... Nausin. Well, coffee is life pag ganitong oras sa mga kaagapay. Tsaka si Ate Janet sa Bataan. Regular nating listener yan eh. Hi Ate Janet at yung mga anak niya. Hello. Sana makadalaw tayo doon ulit, Oo nga yun. Mamitas-mitas na mga duhat. Alatiris. Mangga. Ninakit natin sa Ay, ngayong panahon ng summer, mangga, singkamas ay tapos bagoong na maanghang. Tapos magkakape tayo ulit doon sa, ano ba yun? Kape, yun? The Beanery sa SM. Oh, yeah. Ano nga yun? Basta. Yun sa na Vista yun. Mall. Ay, hindi. Sa SM nga yun. Sa SM yun, The Beanery. The Beanery. Mag-promote pa tayo ng mga mall. Sige, promote pa tayo na. Nawawala talaga pagka-usapang kape. Si Attorney Caloy Cruz, saka si Ate Elisa Cruz, saka si Pastor Robin Siducon ng Hello po sa inyo. Don Benito, Casava and Pichi Pichi. Ayan. Hello po. Tsaka sa Villa Elisa Resorts ng Tagaytay, Bukal, Pulong Saging at Botolan, Sambales. Hello po sa inyo lahat. Hindi pa tayo maimbita doon sa Tagaytay? Yun na lang hindi ko nakita. Galing na kami. Galing na kami sa Tagaytay. O nga, nagpulong saging ka na siya, nagbukal. Oo. Yeah. So, Alin, sasama natin next time. Sabi ng ating listener, bata pa lamang po ako, grabe po yung discouragements na naranas ko within the family pa. I always fear to try new things kasi baka ma-disappoint ko lang yung ibang tao. Yung fear po, nagbunga po siya ng self-pity. Sana po ay mapayuhan niyo ako sa issue kong ito at marami pong salamat. Bata pa lang, marami na siyang discouragement at naranasan niya ito sa context mismo ng kanyang pamilya. Eventually, ay nag-develop ito ng mababang pagtingin sa sarili at papagkaawa sa sarili. How can lalaki ba? Hindi niya sinabi kung ano po. How can this person be helped? Well, malaking bagay 'yun na parang nawalan ka ng confidence sa sarili mo. And that would lead a person na parang marami na siyang bagay na natatakot siyang itry. And even if she tries, she would always have that feeling na I'm not good enough, I may not be doing this so well, yung ganyan. And always sa atin, sa work natin, if we would look deeper dun sa by asking questions and going through the process na nagtatanong-tanong ka, kung ilang therapy sessions ba yan, minsan nakikita mo that probably this person grew up in an environment kung saan ay lagi siyang most of the time it's the parents na maaring would always put her down, yung ganyan, and would belittle her, yung pinaniniwalaan niya ng mga small victories niya, minamaliit, yung ganyan ba. Also, probably, may mga experiences na very painful na ko-compare siya sa iba. Yung mga ganyan, And the person would lose yung confidence na kailangan niya to go through life, and to really battle lahat ng mga problema at mga difficulties sa buhay as the person is growing up. So, yung ganyan ba? Siguro ganon yung na-experience itong batang ito na very painful, kaya lang she really needs help, Kailangan matulungan siya na na maibalik yung confidence na that probably that painful experience growing up robbed her of that confidence in the self.
Sa psychodynamic counseling, malaking kinalaman ng program na ito approach para matulungan yung mga hurts at mga wounds na nagsimula nung bata pa sila. Mm-hmm. Yeah, kasi dapat ang magiging, we call it good object or good persons that should be modeling you to become a good person as you grow up. And unfortunately, yung ating listener na nagtanong, wala siyang ganon. Kasi dapat sa family nanggagaling yung good relationship or yung good object na tinatawag namin sa psychotherapy. At wala siya nun. Pero, ang isa sa mga pwede nating maipayo sa kanya is kung hindi niya makuha sa family, yung ganong support, yung makita yung kanyang mga talent, mga gifts na meron siya, kung saan siya magaling, pwede siyang lumapit sa teacher, somebody who will mentor him or her, para makita niya kung saan siya magaling. O kaya sa mga, kung meron siya mga uncle, or any adult, sa paligid niya, pwede niyang gawin yon. Some people are asking, my family is just a messed up, pero why did I grow up fine and okay? It's because if you're going to look at their history, nagkaroon sila ng we call it good enough object or good enough person that help them to build their confidence sa sarili nila. So, pwedeng uncle or teacher. So, ito yung taong tinitingala mo or nagparamdam sa'yo na importante ka. Nagparamdam sa'yo na, meron ka palang ganitong kakayahan that somehow build up your confidence. So, siguro sa'yo, kung hindi mo siya makuha sa family mo, maganda makahanap ka ng a few adults in your life na tingin mo pwedeng mong pagkatiwalaan, pwedeng mag-support sa'yo, mag-uplift ng spirit mo, mag-affirm sa'yo ng mga kakayahan na meron ka. So hopefully makita mo sa teacher mo kung nag-aaral ka, or kung meron kang tiyuhin or tiyahin na somehow okay ang tingin sa'yo. So yun yung mga options. Kasi ang hirap, hindi mo family. Saan mo kukunin? Ma-build up ulit yung confidence mo. Or a friend din. Okay? So, ito po yung importance ng relationships outside the family naman. Kapag hindi okay yung family mo, you can get it outside. Kaya it's important not to isolate yourself, but to befriend other people. Yeah. Oo nga. Pero alam mo sa mga karanasan natin, parang ang laki lagi ng role ng mga guro, teachers natin na may sinabi na posibleng mindfully or parang it was intended to be addressed sa buong classroom. Parang sa'yo nag-mark yun yung word na yun, kailangan mo pala siya all your life. Yung isang statement na yun, o sinabi siya ng teacher mo during the PTC o kaya parang graduation, hanggang ngayon naaalala mo pa rin, I see potential in you. You're very smart. Na parang in spite of what you have gone through sa not so good object na sinasabi ni Doc Alin kanina, may mga compensating figures at individuals along the way na posibleng by chance nangyari, pero it may be seen as a provision para ma-regain mo ulit yung perspective mo sa buhay. Salit na ikaw ma-discourage, yung babatingin pagsarili, pero may mga tao na who really committed to empowering, uplifting, and encouraging, yung ibang tao. I think si Alfred Adler, kung di ako nagkakamali, siya sa mga siya yung parang proponent ng isang approach sa counseling na Adlerian therapy. Ng kanyang proposal, lahat ng taong dumudulog sa counseling at saka psychological programming, hindi talaga sila problematic, but they are just simply discouraged na. And the antidote para sa mga taong nalulupaypay, nanghihina ay encouragement. Right. Papalakasin yung loob, maniniwala sa kanyang kakayahan, unti-unting i-build up yung kanyang pangarap, kakapitalize on what he or she can do in the course of time, ano yung mga resources na meron siya. At sana po mga kaagapay, ganun tayo. Instead of criticizing, backstabbing, maligning, or parang criticizing, bullying other people, maging instruments po tayo ng kalakasan at mga encouragement. Tama. Affirmation. Validation. Yeah. Let's create an environment, a culture, a family, a friendship, at kung kayo lalo nasa church, you don't bite one another. So, nagpapalakasan tayo to glorify the Lord in our connection and relationship. Yeah. Yun. Sabi ng listener natin, sa tingin ko po okay naman po ako, pero nakakaramdam po ako na feeling ko hindi ako complete. Bakit parang may kulang sa akin? Ang hirap po ng ganitong kalagayan.
Sa totoo po, natatakot na ako kung ano pang susunod na mangyayari sa akin. Simula mamatay yung isa kong papi, bumalik lahat ng sakit na naramdaman ko at feeling ko mag-isa na naman ako ulit. Feeling ko di ko nagawa lahat para mabuhay pa siya. Tsaka ang family ko, bakit parang di nila ako naiintindihan? Pinilit lang ba nila na intindihin ako kasi kapamilya nila ako? Kasi ang sobrang sakit na. Okay. No? Medyo maraming issues no na represent. Oo. Kasi meron siyang problem with the family, may problem siya about her self-image, no, na feeling niya hindi siya complete. Meron siyang issue sa control, meron din siguro siyang issue sa grief, no, because she lost a pet. So, I think no kung tayo yung magka-counseling dito sa taong ito, it would really help her na i-sort out ano yung mga presenting problems na maaring na-experience niya within herself. At iisa-isahin yun. And in fact, magkaka-connect siya, no? Kaya medyo in one question nabanggit niya lahat. Oo, but yeah, siguro usually we would really see ano talaga yung pinakamabigat doon sa lahat ng mga problema na pinipresent niya sa atin. Probably there is one na root kaya nagsanga-sanga siya yung ganyan. Doc. Well, siguro mag-focus ako doon sa bakit parang kulang. Kasi regardless of the things that you accomplished in life, hanggat hindi mo nalalaman yung sense of purpose or meaning ng yung existence mo, kahit paano ma-accomplish mo, you will always feel incomplete. So yung magkaroon ka ng contentment at saka joy in the midst of challenges in life sa sarili mo, malaking bagay yan in how you going to see things that are happening within you and around you. So, ganyan nakikita ko sa kanya, parang doon sa nagtanong nito na do you know your purpose or your meaning in life? Okay? Kasi pag yun ang nawala, medyo affected all areas of your life. Imagine, mawalan ka ng papi, pero ano yung purpose? Ba't ka nag-alaga? Oo nga. Tapos namatay. Kasi some people, they know na, for example, a friend of mine, mas madaling karelasyon ng hayop kaysa sa tao kasi hindi complicated, ganyan-ganyan. Which is, of course, sa psychodynamic perspective, it's a substitute relationship. It's a substitute satisfaction. But if it brings healing somehow dun sa tao, who are we to stop the person from taking care of an animal or something? So, ang importante lang, dapat grounded ka. Alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. So, if this person, yung mga bagay sa kanya is lang parang, are you just going with the flow of life? Yung ganon. Sabi mo, hindi ka naintindihan ng family mo. Have you tried to understand them as well? Yeah. So, because life is always a two-way perspective, hindi pwedeng isa lang. So, siguro, maganda ma-explore mo ito. And hopefully one day, you will able to find the answer dun sa feeling na hindi ka kompleto. Or you better seek help as well kung ano. Kasi may stigma pa rin sa counseling, iba. Okay? Narinig ko pa rin to, na kaya ayaw lang lumapit sa counselor or psychologist, baka isipin daw ng mga tao na meron silang problema sa utak. So, paulit-ulit, every time I talk sa seminar, sabi ko, hindi lahat na nagpapakita or nakipag-appointment sa psychologist or psychiatrist or sa mga counselors na kagaya natin, ay may problema sa utak. Hindi. Most of the time, we need somebody who is a professional to process what are the things happening in our lives para maintindihan natin so we can move forward in a positive way sa buhay natin. So you might also want to consider that. Yun. Niisip ko lang, when kung ang listener natin ay talagang isang bata, not really batang-bata, pero parang alam mo kasi, di ba, issue ng mga younger generation ang issue ng resiliency. Na not knowing how to help themselves at kailangan talaga ng mas significant adults to help them process, navigate, and sabi nga ni Doc, na explore
Papasok talaga yung mga significant others dito, yung mga adults who will journey with them na to make them realize some things that they may have not been seeing. Na posibleng hindi nakikita o kaya naman ay kulang yung kanilang kakayahan na iproseso by themselves. So sabi nga, seek professional help, no? At alam mo yun, as the pastor, we would always say na sana karamihan sa mga church, ang mga disciples natin, may ganitong klaseng mga lenses at mga kasanayan para to journey with the people outside the usual practice na, I'm not saying that the church discipline, parang yung mga discipleship is okay? I'm not saying it's hindi sapat. Pero makatulong ng malaki to navigate and to journey and explore with the young generation yung kanilang mga holistic walk with the Lord kung meron tayong ganitong klaseng mga kasanayan. Mga kagapay, ang ginagawa po namin sa Amara, by the way, gusto ko palang i-promote talaga ng sobra. Nagtuturo po kami ng basic skills and advanced skills in counseling. Psycho-spiritual po yung approach nito, which I believe is very, very important na sa mga discipleship programs po natin sa church. At sa paniwala ko dito, it may be slow pero alam yung holistic at can possibly attract people to stay with the Lord sa mga programs ng ating church dahil may mga not too spiritualized, okay? Again, spirituality is very, very important. Pero minsan, we capitalize hardcore sa ganitong klase na we tend to miss ibang mga aspeto ng ating pagkatao. Gusto bang mag-comment doon sa ganong klaseng mga proposal o kaya ay para mga observation nyo from the people, clients? Well, ang dami namang naging clients natin, mga Christians, no, na dadating sila sa atin, ang ipe-present nila ng problem is something related, no, sa relationships nila with people from the church that they belong to. So, minsan yung bang feeling nila that masyadong lahat na-i-spiritualize ng mga leaders, yung ganyan but of course ito ay isang setting, no, ng buhay natin na talagang spiritual ang mga usapan diyan, but sabi nga natin ang tao hindi lang siya spiritual being, there is a component in him na may emotion siya, no, may intellect siya, meron din siyang katawan, at of course yun nga ang espiritu niya. So kung ang may sakit, no, ay yung kanyang mental health, no, hindi pwedeng spiritual lang ang approach, no. Depende kung anong aspect ng pagkatao niya yung may problem, then you have to appropriately give, no, or apply, no, the appropriate healing tool, no, yung ganyan. So minsan ang problema niya ay yung relasyon niya sa Lord, syempre spiritual yan, of course, no? yes. Oo, yung ganyan, but of course, no, siguro when the person gets better, na intindihan niya na ito pala yung issue ko sa sarili ko, ito pala yung relasyon na problema ko sa nanay ko, pag naayos na yan, then by all means, no, balik na tayo sa biblical approach na kumbaga ipadama mo na sa kanya that the Lord is forgiving, the Lord is by your side, mga ganyan, no. That's the only time that probably that person can truly understand you and get what you're saying dahil malinaw na yung isip niya. Dahil yung pinaka-issue niya, which is siguro yung relationship ba yan sa pamilya or yung confidence ba niya na tinapakan at nawala, no, yung ganyan. Then baka magkaintindihan na talaga kayo, no. Yeah. Nice. O ito naman, usaping depression. Magandang gabi po, Heartline. Matagal na po ako may depression at habang lumilipas po yung mga panahon, lalo po itong lumalala. Nagsimula po ito nung ako'y nag-resign sa trabaho ko noong 2019 at hindi na ako nakahanap pa ng trabaho mula noon. My mom keeps making me feel useless every day because she would always tell me to get a job as soon as possible. Dahil yung mga pinsan ko po at mga kaibigan may mga trabaho naman. Nagkaroon din po ako ng social anxiety at ito ay pumipigil sa akin na magkaroon ng trabaho. At dahil nagkaroon din po ako ng pagkatakot na humahusgahan ako ng mga tao sa paligid ko. I have no one to talk to and planning to kill myself later at night. I'm just so done with life. I'm too weak to handle all of my problems. I never consulted a therapist because I don't have a job, and I don't want to tell my parents because they might think I'm just being dramatic.
Kailangan ko lang po talaga ng makakausap at maintindihan yung aking nararamdaman dahil napakahirap po talagang maunawaan ang kalagayan ko at yung mga pinagdadaanan ko na hindi pa nakaranas ng ganitong kalagayan na magka-depression. Naglahad lang siya actually. Pero may problem siya. Well, ang sabi naman niya, kailangan na makakausap. A situation like this, yes. And I think hindi naman ito siguro clinical depression. Nag-cause siguro, maganda yung kanyang pagkakalahad kasi aware siya kung saan nag-umpisa. Yeah. So, pwedeng itong depression na to is related to her existence, okay? Or yung depression na parang season lang because kasi yung work, nagbibigay siya ng value somehow sa buhay ng isang tao. So, it's a big chunk of your existence every day at kapag wala ka niyan, especially if you don't know your purpose sa buhay, medyo talagang napaka-depressing ng situation. So, it's a normal reaction, if I might say, doon sa pinagdaanan niya at pinagdadaanan sa ngayon. Tapos, another factor sa pagkakalahad niya is yung hindi supportive yung kanyang parents or yung mother yata niya. At she keeps reminding her or him na wala kang work, you need to work. And to make it worse, kino-compare siya sa ibang tao. And I always tell people, never compare because we are in our own unique individual journey. So, she's in between jobs right now. Yeah. And because of those things that had happened to her, pwedeng na-develop sa kanya yung social anxiety na sinasabi niya. Kasi nga, kapag matagal ka nang wala sa workforce, sa working environment, after a year or two, talagang hihilahin ito ang self-confidence mo. So, anong effect nun? Pag mag-a-apply ka na sa iba, magkakaroon ka ng fear na baka hindi ako matanggap. Magkakaroon ka ng fear na ma-judge ka na bakit wala kang work for a year or two. In her case, it's like almost 5 years na, kung 2019 pa. So, how much more? So, kaya siguro, dinescribe niya na social anxiety yung nangyayari sa kanya. Kaya hindi siya hanap ng work. Yeah. So, kung kailangan mo ng kausap to process this, kasi nga hindi ka makapag pwede naman yung mga free phone counseling na available, okay, sa 700 Club Asia. At meron din sa UP. Sa UP. UP Psych-Serve. UP Psych-Serve. Pero tawag din teletherapy. Oo. So, yun, mga free phone counseling na pwede mong lapitan just to process your thoughts and your feelings. At kung balak mo na baka matay tonight, i-postpone mo muna. Oo. So, baka may magandang mangyari sa'yo tomorrow sa mga susunod na araw. Yeah. Well, pagka ganito yung na-experience sa isang tao, sobrang complex na nung experience. We can't help but understand na itong taon to, minsan parang iniisip na lang nila. Sabi nga niya, I'm too weak to handle my problems. Yes. At parang emergency case na mag-suicide na siya mamayang gabi, yung ganyan, I was about to say also, yung sinabi nga ni Doc Ali na don't do that yet, wag kang mag-give up, and sabi niya, parang nabanggit niya na wala siyang makausap Oo. Nakaunawa sa kanya. Nakaunawa. Alright. So, yun nga, maganda talaga na itong mga panahon na to, available na yung mga therapy na tinatawag, yung mga phone patch lang, may counseling na ginagawa online, So, you can avail of that. At siguro yung maraming problemang ito, dumadating talaga yung punto ng buhay na ganyan, na minsan talagang you would really have to just anong tawag to? Yung bibitawan mo ba yung pride mo na minsan parang pride na na ayaw mong aminin na you need help, So, siguro maganda rin, na talagang to really admit to yourself that you need help and not to give up. So, it's that easy, Although, ang dami niyang problema talaga. And we would... Nag-escalate kasi. Nag-escalate, And kumbaga parang
parang nag-snowballing effect yung mga problema niya na habang tumatagal, ang dami nang kumapit, lumaki na ng lumaki, no, yung bola na yun, ng problems. So, this person needs help, no, because when it is just us, minsan ang tendency is to lose your mind and give up. Siguro kailangan din niya makarinig ng word na sabi niya kasi I'm too weak to handle this. It's because that's what you're telling to yourself. Baka pwede mong baguhin ng mga self-statements, no? Oo, mga self-talk. Sa positive psychology we call it positive self-talk. If you caught yourself thinking negatively about yourself, your situation, what if you change this self-talk in a more positive light? Na instead of sabihin mo na I'm too weak to handle this, maybe I'm not. Maybe there's something I can do about this right now. It doesn't have to be a huge step para lang mapatunayan mo sa sarili mo na hindi ka nga ganon or ganon ka. Baby step will do. So, yun. Sinasabi mo nga, wala kang capability to go to a professional help. You have an option to use of the free phone counseling or teletherapy. And yun nga, in your own thoughts, pag mag-isa ka, why don't you change your the way you talk to yourself in a more positive way? Positive self-talk. And hopefully you can find a friend who can process. Huwag mo isipin na hindi ka maintindihan. There's another thing. Most of the people always think na kapag kinausap si ganito, si ganyan, naku, hindi naman ako maintindihan. So that's judgment already So why not give a person a chance to listen to you first, and then at least pagka nag-judge sa huli or hindi ka niya naintindihan, now you know, then you can find another person, di ba? Especially sa ngayon, gamit na gamit ang online chat or whatsoever, why not make use of it through that way, di ba? So yun, siguro hopefully itong mga option na to, makonsider mo before you think of something na alam mong hindi naman solusyon sa problema mo. Actually, may isang nag-follow-up question sa atin. Paano nga po makatutulungan isang tao may mga depressive symptoms? Yun na yun. Guide the person na parang, hindi, sabihin, how do you help someone na may depression, may mga depressive symptoms and signs? Yun ang follow-up question ng isa nating listener. So ito tutulungan may kaibigan ka. Sige, sorry. Just be there with the person. Make yourself available for your friend. At saka ikaw bilang kaibigan, kapamilya, kapuso, kagapay. Okay. You have the responsibility to understand the issue so that you will be able to know how to really help the person or at least properly respond sa mga episodes or sa mga statements or mga sentiments niya. Kasi yun pala, malaking bagay na doon para sa tao. Kaya napakahalaga na kahit tayo, mga kunyari tayo, mga taong hindi naman professional, so hindi naman talaga sila psychiatrist, psychologist, counselor, pero inaalam natin how to really listen, actively, yung magandang approach na nakikinig ka and you do not blame the person right away, you listen hanggang dun sa dulo, so you don't cut her off at you're not judgmental, yung ganyan, you really listen, you ask good questions, yung ganyan, at kasi sabi nga nila yung listening is not about you, it's about the person. Na talagang ibigay mo yung moment na yan sa kanya, At wag mong sabihin na bakit ako ganyan nagkaganyan din ako. Ikaw na ka mo. Para yun lang ba? Ikaw na yung bida-bida. Oo, 'di ba? Na minsan salip na ang intention mo makatulong, hindi ka na naka-harm ka pala, Sinermonan mo pa siya. Lalo naman din, bakit nga ba ako siya ganito? Buti pa siya ganun. Kaya niya. So we have to be skilled sana, kahit nakaibigan lang tayo, 'di ba? Matutunan natin. Kaibigan lang pala. Kaya siguro yung Amara talagang yan yung ating advocacy to teach how to really listen well, yung helpful listening.
listening approach. So, sabi nito, Elaine, be there, be present, and when you're there, listen. Hindi lang you don't hear, listen, and listen with empathy, listen actively and attentively. At sinasabi niyo dito parang if the helping or by mere being present is not enough, referral may be an option. No? Someone like Amara na pwede makatulong professionally, if you have the means pa lang sponsor yung first session, na ganun. Kasi sinasabi ko ito kasi we have clients. I have friends who sponsored yung first session. At naramdaman ng kaibigan nila na may depression at suicidal ideation na okay pala yung therapy. So, willing na siya magbayad ng second and third and fourth kasi parang someone really paved the way to be connected sa isang professional counselor. So, it only takes a spark o tsaka parang you lead them to a pathway towards a holistic healing more than just being present and being a listening body. Yeah. Ayun. Suggestion ko rin, parang in addition to what you have said, do not hesitate to seek supervision. Halimbawa, kung ayaw niyang magpa-counsel, may ganyang cases ayoko, hindi ako niniwala, kaya parang kailangan ko Christian, walang available, o kaya parang walang urgent. Kung ikaw, sa'yo lang siya nagtitiwala, you better seek processing or counseling yourself, how to help your friend. Consultation. Ayan. Yeah. Minsan, yung mga depressed na tao, parang ayaw lang talaga nilang may kausap. Gusto lang nila isolated. Offer ka ng help, ayaw nila. So, sabi ng, isang nabasa ko na pagka daw gano'n na sabi niya na, okay lang ako. Di ba minsan gano'n okay lang ako, pero alam mong hindi naman siya okay. Then, ano daw gagawin mo? Iiwan mo na lang and yun na yun, close na yung usapan, gano'n na lang. Sabing ganyan, it is really important that you offer na anytime na you are already, free and willing to talk, yung ka na, open ka na for a talk. Then I'm just here. So it's like giving yourself when the person needs you. Pag ready na siya. So that's what we call journeying. Journeying. Right, journeying with the person. Wow. Yeah. Parang kailan lang tinapos natin spiritual companioning sa ATS. Anyways, mga kaagapay, few minutes before the hour of 11 in the evening at kami pa rin mga kaibigan po ninyo sa Amara Counseling and Training Center para sa programang Heartline, Monday edition. At bago po tayo magwakas, ay ulitin po ng kasama na kaibigan natin na si Ate May yung contact information ng Amara should you be needing professional help and consultation, trainings like seminars and webinars na maaaring makatulong sa inyo personally, sa inyong mga kaibigan sa church o sa workplaces and even abroad sa magitan po ng pagkonsulta at pagtawag sa mga numbers at mga social media apps na ito. Yeah, sa amin po, sa Amara, you can come over. Ang amin pong address ay number 3, Ligaya Street, Barangay Holy Spirit. Number 3. Ligaya Street, sige, tama. Ligaya Street, Isidora Hills, yan. Barangay Holy Spirit, Quezon City. At yung amin pong number ay 0936-921-8516. You can also send your message through FB or Facebook. Yung amin pong email address ay Amara Center. Ang hirap na walang kodigo, Amara Center 2015 @gmail.com, or probably gusto nyong directly doon sa aming FB page, may inbox kami dyan where we reply to inquiries, You can just type in Amara Center PH. Ayun. Yun. Maraming pong salamat. Seldom you catch us, mga counselors mula sa Amara na magkakasama sa ganito. Hindi na napakinggan sa radio, kundi radio TV. Ibig sabihin, you get to see us, engaging, helping, answering to questions. At salamat po sa isang very strong at maturing partnership natin sa Far East Broadcasting Company Philippines sa ganitong klaseng advocacy to be of help sa mga calling namin to be counselors at mga psychotherapists during our time. At this juncture, ni-invite po namin kayo na samahan kami sa isang maiksing panalangin bilang pagpapasalamat sa Diyos sa opportunity to learn together and be of help online. Ama naming Diyos, kami po ay sadyang nagpapasalamat sa pribilehiyo. Totoo po, Lord, ito ay isang pribilehiyo to be of help and to resonate at salaminin po yung mga kanya-kanyang kapigatian, mga sakit at mga pasanin ng mga tagapakinig po namin na maaring naka-resonate at naka-relate sa mga pinag-usapan po namin sa gabing ito. Kung minsan nakaka-discourage po at nakakapanlumo dahil minsan nag-overlap at nagpapatong-patong yung mga suliranin po namin at mga saloobin.
at nakakaagaw po ng kasiyahan at kagalakan sa aming mga puso. Pero salamat Panginoon na hindi ka nagkukulang upang abutin kami at hipuin sa aming mga kalagayan. Lord, may mga listeners po kami ngayon na naaabot ng panalangin pong ito. Ang aming pong pananampalataya, ikaw ang Diyos na nakatatalos at nakakaalam ng aming mga kalagayan, ng kanilang mga sitwasyon. Ayon po sa inyo ba na kalooban ay hipuin at pakialaman niyo po ang usaping ito at mga saloobin na madalas ay umaagaw sa kanila ng sapat na pagpapahinga at mga pagpupunyagi sa kanilang mga buhay. Pagkalooban niyo po ng karunungan ang mga kapatiran po namin ito na nahihirapan at halos nasa dulo na ng kanilang pag-asa. Sagipin niyo po sila sa kanilang mga kawalan ng pag-asa, Panginoon, at patuloy tumingala sa kalangitan at masumpungan na ang Diyos na hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. Pagkaloob niyo po yung kanilang mga pangailangan financially, those who are needing counsel, those who are needing wisdom sa mga options na meron po sila, those who are needing affirmation, sila po na kailangan po ng pagpapatawad o pag-abot sa mga mahal sa buhay upang sila ay makalaya na sa mga emotions na bumibihag po sa kanila sa tagal na panahon. At salamat din po sa patuloy yung pagkapala sa ministry na ito ng Heartline over 702 DZAS at maging sa Amara na yung mga specialized calling namin in a time as this ay patuloy pong nagaganap sa inyo pong pagpapahintulot. Payagan niyo po, Panginoon, na maibalik namin sa inyo lahat po ng pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Salamat, Doc Alain. Salamat, Doc Alain, tsaka Ate May for being with me sa gabing ito. Baka gusto rin pasalamatan yung mga kaibigan natin sa production. Yes, shout out sa mga kasama natin sa production, si Reggie Villena, ang ating RTV team, si Wenmark Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter side. Tapos para sa inyong counseling concerns, magbigay lang ng mensahe sa ating FB page, 702 DZAS-Radio TV, at pwede rin mag-message sa mga numbers na ito. 0916-296-6620 para sa mga Globe users, at doon naman sa mga Smart users, you can contact po ang DZAS sa 0999-223-5671 and 0961-7849351. Ayun, maraming salamat. Napakalinaw niyan. Marami tayong contact information overload sa gabing ito, no? Anyways, ang nyo nga pong napakinggan, mga kaagapan, yung programang Heartline, Monday edition. Kasama pa rin ng mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito mismo sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po magkita-kita tayo next Monday sa panibagong edisyon ng Heartline. Ako muli si Pastor Archie de la Cruz, Dr. Alain Dizon, at Ate May Gomez. Leaving everyone a blessed and restful evening. Bye and God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.